Alas 6:49 ang ating oras. Teka, kuha rin tayo ng update mula sa ating bagong-bagong chief ng NCRPO, si Brigadier General Anthony Aberin. General Aberin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, at sa inyong taga-subaybay. Yes, sir. Kumusta po? Happy New Year, General Aberin. At kumusta po ang pagsalubong natin sa bagong taon? Unahin ko ang mga taga-NCRPO mismo. Mga pulis natin sa Metro Manila. Dito po sa NCRPO, tuloy-tuloy po ang deployment natin, and ang update po ay very high moral po ang ating kapulisan dito sa NCRPO. Nakapag New Year din ho ba ang mga pulis o Metro Manila, o wala silang celebration dahil sila kayong lahat on duty? Hindi po, nagkaroon din po ng break po yung ating kapulisan. Hinati po natin sila. Pero kumpara po sa mga nakaraang taon ay medyo inigsian po natin yung kanilang break kasi po kailangan po natin ng mga pulis po sa kalsada para panatilihin pong tahimik ang Metro Manila po. Oo, at sa inyong assessment sa buong Metro Manila, General, ano ho bang naging general assessment ng NCRPO? Base po sa ating assessment ay nagkaroon po tayo ng generally peaceful celebration po ng bagong taon. To include na rin po yung the past Christmas. And of course, this can be attributed po sa aggressive police visibility po na ating pinapairan. And kasama po ang inyong lingkod sa mga umiikot po during sa panahon na yun, at sa ating mga senior officers kasama po at sila. Actually po, yung mga kasama natin na mga some officers, junior officers at saka PNCOs ay nagkaroon po sila ng break. Pero sa amin po dito sa command group at ang inyong lingkod po ay hindi po kami nag-break at andito po kami para tutukan po yung sitwasyon po sa NCR po. Tingnan mo nga naman yan. Pero so far ay lalo na yung tinututukan natin, General Aberin, na laging yung mga nagpapaputok ng baril tuwing sasalubong sa bagong taon. Meron pa ho ba kayong mga nahuli na gumagawa niyan? May naitala po tayong 7 insidente po ng indiscriminate firing at nakahuli po tayo ng 3 at natapahan po natin ng kaukulang kaso. And may 4 po na at large, pero identified po yung 4 na yun at prepare na rin po natin ang kaukulang mga dokumento para mapailan po ng kaukulang kaso. Ano ho yan? Mga license firearm holders, yung mga nagpaputok na yan? Yung mga nagpaputok po ng baril na naaresto ay hindi po licensed gun owner. And yung at large po ay i-determine pa rin po natin kung yung mga baril po nila ay lisensyado at hindi po. Apat yung at large? Opo, at large, pero identified. Saan mga lugar yan? Dito po sa may Southern Police District po ay may isa po tayo. Dito po sa Northern Police District ay may isa rin po tayo. Then dito po sa may QCPD may 2. And isa rin po, 2 sa Eastern at isa po sa MPD po. Pero yung unang 3 nahuli, saan lugar ho ito, General? Isa sa Northern po, isa sa Northern at isa po sa QCPD po. Mabutit. Paano yan? Paano nyo nahuli yan? May nagsuplong, General? May dahil na rin po sa cooperation po ng ating mga mamamayan sa barangay, sila po yung nag-report sa atin at tayo po ay nag-responde. Ang ating kapulisan ay nag-responde po at ayun na nga po, nahuli po yung mga na suspect na nagpaputok. Sa profiling po ninyo, anong klaseng mga tao yung mga yan? Hindi pa po tapos yung profiling. Tinitignan po natin yung mga background nila and tuloy-tuloy po yung pag-investigate natin kung ano ba yung mga background ng mga taong ito po. Kaya ko na itanong ho yun sa taon-taon na lang na pagbibigay ng babala, pag-warning at sa dami ng mga tinatamaan ng mga stray bullet, meron pa ring gumawa ng ganyan, yung 7 yan.
Yun nga po, nakakalungkot po at despite ng mga warnings, lahat po dun sa posting natin sa social media ay talaga pong malakas pa rin po ang loob nila para magpaputok po ng kanilang mga baril. Wala naman pong pulis. Yun nga po, nakakalungkot po at may naitala po tayong isang pulis na meron, na suspekto. Opo, pero at large po siya. Isa siya doon sa at large? Isa siya doon sa apat na at large? Opo, isinusum po siya na nagpaputok at ito nga po ay, yun nga po, nakakalungkot, may isa po tayong police and under investigation na po. Prepare po natin and we are coordinating sa unit for the administrative aspect po ng Saan ho naka-assign yun, General? Sa latest po na checking po namin ay sa po siya sa Aviation Security Group po. Aviation, nako, sa airport. Opo. Pero hindi pa rin ho nahuhuli, at large pa. Definitely po makukuha na natin through the coordination po dun sa Aviation Security, but makukuha natin at mano po ng restricted custody po. Grabe, no. Nako, tanggal sa serbisyo yan. Mabigat na kaparusahan na naghihintay dyan, General, di ho ba? Opo, definitely po he will face administrative investigation at kung may mapapatunayan po na talaga pong guilty siya ay pwede po siyang maalis po at madispis sa serbisyo. Kung nangangati daliri niya, meron namang firing range, di ba? At kanina nga ikinukwento at lagi naming ikinukwento ho dito, General Aberin, na may maganda na ang programa natin ngayon sa PNP na meron ng training sa mga pulis talaga sa paghawak ng baril, hindi katulad dati na kanya-kanyang training ang nangyayari, di ba? Opo, tuloy-tuloy po yung firearms proficiency training po natin po at dapat po at saka dapat sa firing range lang po talaga nagpauputok pag ganito mga panahon para i-satisfy yung urge para magpaputok. Kaya nga po ang binili natin dito na kung gusto nila magpaputok, may firing range po tayo, doon lang po magpaputok. Ano po ang program diyan? May assign sila gaano kadalas at kung ilang bala ang ano ba tawag doon, yung inilalaan para sa kanila. Dati kasi kinukwento ko, General, na nakakasabay ko sa firing range, nakakita ako ng ilang pulis na magte-training, sarili lang nila, hawak-hawak lang nila sa palad nila yung mga balang inipo nila, yun ang pa-practice, gagamitin nila sa practice. Pero ngayon may program na, may allocation po ba, General, at gaano kadalas ang training, proficiency training ng mga pulis natin? May quarterly proficiency training po tayo. At saka yung bala po ay talagang allocated po yun. Sapat po para magsawa ka sa pagpuputok, para mag-practice. And at the same time ay yung personal mong bala, kung hindi ka satisfied dun sa issue na bala, ay pwede kasi kayang-kaya naman pong bumili ng ating mga kapulisan ng bala para po sanayin ang kanilang sarili para sa pagpaputok po. Oo. Naikwento ko ho yan dahil doon sa nangyari sa Zamboanga. Napanood nyo ho ba yung kabaro ninyo kung paano makipagbarilan? Parang si Cardo Dalisay Opo, napanood ko po kahapon sa Facebook yun, sa May Ayala. Opo. May training ito. Ito si Master Sergeant Ryan Mariano. Yung forma niya, yung paraan ng pagpapaputok niya, ayan, hinahabol siya, nasa likod niya yung bumabaril sa kanya, pagdating niya doon sa kabila, biglang balikwas at pinaputukan. Eto, nag-change mag pa, Magaling. Iba talaga pag may training ang pulis natin, General, Opo, iba po. Talagang anticipated po yung galaw pag dumaan ka pa sa tamang training. Oo. Bagamat may tama siya, yun, napatay niya yung dalawang wanted criminals pala yun. Yung dalawa na yun. Okay. General Aberin, salamat po sa update at sana ay magtuloy-tuloy itong magandang programa nito, yung pagte-train natin sa firearm proficiency ng mga pulis natin. Thank you po, Ka-Jerry, at magandang umaga po. General Anthony Aberin, ang Chief ng NCRPO.